malaki ang posibilidad na makaapak sa space o kalawakan ang isang Pilipino sa unang pagkakataon. Ayon sa isang dating rocket scientist, ang detalye sa ulat ni Rod Lagusad. Iilan pa lang ang nagkakaroon ng pagkakataon na makapunta sa space. Pero naniniwala ang dating NASA rocket scientist na si Aisha Bow na kasama sa all-female crew ng Blue Origin na nagtungo sa space ilang buwan lang ang nakararaan pagdating sa potensyal ng Pilipinas na makalahok sa commercial space flight. Anya, ang Philippine Space Agency ay nasa posisyon na para makapagbigay ng input sa mga bagong commercial astronauts. Ayon kay Bow, posible na magkaroon ng kauna-unahang Pilipino na makapunta sa space. The challenge that I have for you is to elevate that by flying your first within the next year. I'll give you 2 years, but you already have people who have been training and who are ready and who are able to go. Anya, kasama sa mga pag-uusap dito ang US. Si Bow ay kasalukuyang global speaker ng US Department of State kung saan iba't ibang bansa na rin ang kanyang napuntahan. Ito'y para makapagbigay ng inspirasyon sa mga kagaya niyang nangangarap at makapagbahagi ng impormasyon pagdating sa mga oportunidad sa larangan ng space science. There are a number of Filipino students and professors who are going to study in the United States to learn more about their subject area to bring it back here. And that's incredible. These are fully funded research opportunities through Fulbright. Ang Fulbright ay ang flagship international educational at cultural exchange program ng US. Sa bahagi ng kolaborasyon ng Fulbright Philippines at PhilSA ay may scholarship na nakalaan para sa mga Pilipino na nais makapagsagawa ng advanced research o magpatuloy ng kanilang graduate studies sa US sa larangan ng space science at technology applications. Layo nito na magkaroon ng sustainable pool ng mga scientists, engineers, entrepreneurs, communicators, mga abogado at iba pang mga profesional para magkaroon ng domestic space ecosystem. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.